Share reaction, finally. Sa wakas. Naba na ang Pogo na Pangulo. After 2 years, bad na ang Pogo sa ating bansa. And ang policy pronouncement ng ating Pangulo. At kinakamayan ko nga siya kanina, mahigpit niyang kinamayan ako. At sabi niya, nakikinig ako ha. Nakikinig ako kayo. Tapos, goes to show na ang ating Pangulo nakikinig. At naririnig yung sentimento ng taong bayan. At kanina in-elaborate niya pa yung mga trafficking, money laundering, torture, at yun yung kanyang grand finale. At nakita naman natin, 2 beses binigyan siya ng standing ovation dito sa Bali. Kaya ako, papasalamat ako sa kanya at pinakinggan niya tayong lahat at sa wakas, bad na ang Pogo. Yung kinamayan kang nakikinig ako bago ang SONA o after? After. Linapitan ko siya eh. Sabi ko, boss, thank you. Sabi niya, bad na. Sabi niya, kikinig ako. Pinakikinggan kita. How about sa West Philippine Sea? Ako, very decisive yung kanyang pronouncement doon at kita naman natin standing ovation 3, 4 na beses at importante yan, importante tayo marinig ng China na maninindigan tayo, hindi natin ibibigay ang West Philippine Sea, hindi natin pababayaan ang West Philippine Sea kahit na mas maliit tayong bansa pero maninindigan tayo at para sa akin napakagandang mensahe yan dahil kailangan din malaman ng China yung ating salubin, yung ating stance dito sa West Philippine Sea at dapat respetuhin nila yan. Sir, sa energy at sa infrastructure, hindi kayo nakukulangan? Kontento ba kayo? Well, maganda yung mga nasabi ng ating Pangulo. Of course, ongoing yan sa energy, sa infrastructure. Marami pang dapat gawin dahil ang presyo hindi lang presyo ng bigas na mataas, presyo ng kuryente rin mataas. So marami pang dapat ayusin dyan. Pero alam niyo sa SONA talagang sinusubukan ng Pangulo sabihin lahat eh. Pero para sa akin, yung pinakamahalagang bagay, Pogo, West Philippine Sea, yan, bigyan niya ng diin. Sir, despite yung Pogo sa banning ng Pogo, sir, do you think the President watched the investigation? I think so. I think... how does that make you feel? Well, sabi ko nga kay Senrisa kanina, nag-usap kami na yung mga ginagawa natin hindi nasayang dahil mismo ang Pangulo ay nakikinig, yung kanyang mga analyst, yung mga nakapaligid sa kanya nakikinig at itong mahabang investigasyon at especially yung mga nag-raid like yung PAOK, yung PNP, hindi nasayang yung kanilang buhay na pagre-raid. So hindi lang naman sa amin yun, no? Maraming tao nagtulong-tulong para maibulgar itong mga ginagawa ng Tuloy pa yung hearing, sir. Tuloy namin dahil hindi pa natin nahahanap yung mga mastermind kaya itutuloy natin. Why do you think it took him time to well, announce ang ban? ang Pangulo natin pinag-aaralan yan eh. Siyempre tinitignan niya yung mga taong mawawalan ng trabaho, yung kita na mawawala. Doon sa hearing sinabi naman na even yung mga economic managers nagsabi walang kabutihan to sa atin eh. At lahat ng kanyang kabinete sinasabi na naibado. And with 5 months ba? 6 to 4? Until end of the year, narinig ko eh. Is it a gradual phase? Tama naman yun. No, tama naman yun. Para kasi siyempre may mga nagtatrabaho rin ng mga kababayan natin doon na dapat rin maalagaan. At hindi namin sila pababayaan, aalagaan natin. Sure na ba yung Pogo? Paano yung mga building? Isi-sequest ba yun ng government para gawing government offices o anong pwedeng gawin? Yung mga buildings, nakita ko pwedeng kagayat sa Bamban, pwedeng gawing hospital yan. No? Pwedeng gawing hospital. So yung mga na-seize ng gobyerno, pwedeng gawing school, hospital, halfway house. Senate building. Layo, Banban. What do you think what message do you think does the President send to the likes of Isidro and people? Ako ang na-pick up ko sa SONA na ito is our President is very decisive. Decisive siya pagdating sa pagsasara ng Pogo. Decisive siya sa West Philippine Sea. Importante yung mga mensahe niyan dahil yan ang magbibigay sa atin ng sigla at magtataas ang moral natin. At importante, nakikinig siya. Yun ang nakuha ko dito na kahit na Pangulo siya, alam niya yung nangyayari sa baba. Yes, sir. Alright, Thank you, sir. man.